Lahat ng kasalanan may kaakibat na kabayaran. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mapayapa at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating pag-uusapan, bibigyan ng komento, reaction, opinion ay ang balitang Daryl Yap pinagbabayad ni Bossing Vic Sotto. At yan po ay galing sa channel ni Showbiz Snap. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Formal na ngang nagsampa ng kaso si Bossing Vic Sotto sa nasabi nga pong si Direk Daryl Yap. Nauna na nga po itong ibinahagi ng TV5 News kung saan sinabi nila na magsasampa nga ng kaso o reklamo si Bossing Vic ngayong araw na ito, January 9, kung saan ay tuluyan na nga dumulog itong si Vic Sotto, ang TV host actor na si Vic Sotto, sa korte ang issue laban sa kontrobersyal na direktor na si Direk Daryl Yap. At ngayon nga pong Webes ay naghain na si Vic Sotto ng 19 counts ng cyber libel sa Muntinlupa City Regional Trial Court kaugnay ng di umano'y paninirang puri ng direktor sa social media kay Bossing Vic Sotto. Ang kaso ay kaugnay na rin sa viral trailer ng pelikula ni Yap na tumalakay sa umamong aktres na si Pepsi. At ayon kay Vic, ang mga malisyosong social media post ni Yap ay hindi lamang nakakasira ng kanyang reputasyon, kundi ito ay nag-i-spread din ng maling impormasyon. Bukod sa mga kasong ito, ay hinihingi rin ni Bossing Vic ang danyos na 20 million pesos para sa moral damages at karagdagang 15 million para sa exemplary damages. Sa isang naging panayam ni MJ Malfory, sinabi ni Vic Sotto na marami daw ang nagtatanong sa kanya kung ano ang reaksyon nito. At ayon nga sa kanya ay ito na nga ang aking reaksyon, ibig sabihin ay yung pagsasampa na nga ng kaso. Wala naman akong pinapersonal but I'm just against irresponsible people na sa social media. Supportive naman ang asawa ni Vic Sotto na makikita nga sa video at sa photo ng ibinahagi natin dito sa social media kung saan ay kasama siya ni Bossing Vic sa pagsasampa nga ng kaso. Nananatili sa tabi ni Vic ang kanyang asawa na si Pauline Luna nang tanungin tungkol sa kanyang suporta sa mister. Direkta niyang sinabing all the way, no question asked. Ang kontrobersyal na trailer ng pelikula ni Daryl Yap na nagbanggit ang pangalan ni Vic Sotto ay umani ng samot-saring reaksyon sa publiko at hindi ito lingid sigurado sa nasabing aktor-host na si Bossing Vic. Siyempre may mga nagsabi na naniniwala sila na may kinalaman si Bossing Vic dito, si Joey at si Richie De Horsey. Ang ilan naman ay sinabing paano nalaman ni Direk Daryl Yap ang eksaktong istorya dahil siya ay wala pa noong mga panahon na yon. Sino nga bang tunay na nakakaalam ng katotohanan? Pero sinabi na nga ni Lorit Solis, ni Christopher Min, na di umano ay clickbait ang nasabing pangalan na iyon ni Bossing Vic. Malalaman yan kung ano nga ba, matutuloy nga ba ang movie at ano kaya ang sasabihin dito ng MTRCB. Well, yun ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. So yun mga tagapanood, masyado po akong na-delay sa paggawa ng reaction video rito patungkol kay Bossing Vic Sotto, no, at kay Daryl Yap dahil nagkaroon lang po tayo ng konting problema. Bumiyahe po tayo at nahirapan po tayong mag-record sa panahon ng ating biyahe. So yun nga po mga tagapanood, no, ako hindi makapaniwala na gagawin ito ni Daryl Yap kasi ang taas ng paghanga ko sa kanya dahil dun sa pelikulang ginawa niya noon about dun sa Marcos pero ito sa ngayon yung ginagawa niya parang sobra po ito mga tagapanood para po sa akin na tagahanga po ni Bossing Vic Sotto. Hindi ko po ginagawa ang reaction na to para ipagtanggol si Bossing Vic Sotto. Ang sinasabi ko lang po dito mga tagapanood, pwede niya naman gawin yung isang pelikula pero bakit kailangan kalad ka rin yung pangalan ng isang tao? Kumbaga nabanggit kasi doon sa pelikula mismo yung pangalan po ni Bossing Vic Sotto at alam na alam po lalong-lalo na mga sumusubaybay kay Vic Sotto, yung mga idolo kay Vic Sotto, na pag binanggit yung ganong linya mga tagapanood, alam na alam nyo po na si Vic Sotto yun. Pero yung issue nito about kay Pepsi Paloma, matagal na pong nilinaw yun, di ba? In fact, kung napanood nyo po yung unplug ni Julius Babaw, in-interview po doon si sino po ba yung basta yung kano ni Paloma ng mga tagapanood, in-interview siya doon, nilinaw din niya ni Dinky do mga tagapanood na wala pong kinalaman sila Bossing Vic Sotto diyan, wala pong ginawa. Pero ewan ko kung anong nakain nito
ni Daryl Yap at gumawa ng gantong pelikula na alam niya naman at alam naman po talaga ng lahat na makakaladkad ang pangalan ng Tito Vic and Joey dyan. Kasama na po yung yumaong si Richie the Horse. Well mga tagapanood, abangan na lang po natin yung mga susunod na pangyayari, 'di ba? At patuloy po natin gagawa ng reaction at ibabahagi ko po sa inyo mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.